Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating daily word. At tayo po ay mag-aral at magnilay-nilay muli ng salita ng Diyos. At itutuloy po natin ang ating series sa The Book of Proverbs. So, yung Proverbs po is the book of wisdom o wisdom for everyday life. So, araw-araw na wisdom. So, marami po tayong mga lesson, mga aral at transformation na mararanasan po sa magitan po ng Book of Wisdom. So, ang ating text ay magmumula po sa Kawikaan 6 hanggang 6, versikulo 6 hanggang 9. Sabi po doon, nababasahin po natin sa wikang Tagalog, sabi doon, tignan mo ang mga langgam, ikaw na taong ubod ng tamad. Pamumuhay niya'y masdan mo at nang ikaw ay mamulat. Kahit sila'y walang pinunong naguutos, walang tagapamahala o tagamasid na sinusunod, ngunit nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw. Kailangan inipon sa panahon ng anihan. Hanggang kailan taong tamad mananatili sa higaan? Kailan ka babalikwas sa iyong pagkakahimlay? Di ba? Ang ganda sa Tagalog, no? Basahin naman natin sa wikang Ingles, sabi dito sa NIV translation. Sabi po doon, go to the ant, you sluggard. Consider its ways and be wise. It has no commander, no overseer, no ruler. Verse 8, yet it store its provision in summer and gather its food at harvest. How long you will lie there, you sluggard? Will you get up from your sleep? So ngayon po, no, today po, ang pag-uusapan po natin, just we talk about lesson from the ant, about leadership, work hard, diligence, preparation in hitting the goal. So ulitin ko po yung lesson from the ant about leadership, patungkol sa leadership. So matuto na natin dito sa mga langgam na to. At work hard, diligence, preparation, and hitting the goal. So paano ko maaabot yung goals ko this 2025 sa magitan ng lesson na ito? So, makikita po natin sa talatang binasa natin na makikita po natin na ayun yung pinagkaiba ng taong tamad at masipag. Makikita agad natin yung pinagkaiba ng taong tamad at ng taong masipag. Alam niyo po, in ancient times, ants were considered creature of remarkable industry and wisdom. Makikita po natin na in ancient times pa lang, nakikita natin yung langgam, kinukonsider na remarkable industry at wisdom. Sabihin, pag nakikita mo yung wisdom, ay yung langgam, wag mo lang tiris-tirisin, di ba? Nagtatrabaho sila eh. Di ba? Makikita mo na masipag sila. By nature, yung ant, hindi sila nagre-rely sa leader and even external pressure to accomplish their work. No, kahit anong gawin mo, kahit anong pagharang mo diyan, di ba? Tutuloy-tuloy 'yan. So makikita natin na sila ay self-motivated, sa binabasa po natin, hindi sila napapagod. At ito, dagdag ko lang, focus lang sila sa pagko-collect nila ng food at pag-iipon ng pagkain para sa panahon ng taglamig, may makakain sila. Grabe, no? So, makikita po natin yung term na sluggard po in the Bible is described as a proof to laziness and procrastination. It's about laziness, pagkatamad at procrastination. Mamaya-maya, parang ganun. Maya-maya ka, mamaya na ipagpapabukas mo na, ganun yung procrastination eh. So in the cultural context ng Asian Israel, yung sluggard ay pinapakita po ang moral failing or moral failure. So it's about moral, hindi lang sa character nila, it's about moral. Sa morality nila, nakaka-apekto. So ano yung 5 bagay po na matutunan natin patungkol po dito sa mga langgam na ito. Unang-una, no, a call to action in self-examination. May kita natin doon ng isang panawagan sa aksyon at pagsusuri sa sarili. May kita natin na suriin natin din yung mga sarili natin. No, sa magitan ng pagbasa po natin kanina patungkol sa mga langgam. Yung unang passage ay pinapakita yung example ng mga langgam. May kita po natin yung example ng mga langgam sa kasipagan at pagpaplano nila. Hindi lang dahil may leader sila o nag-uutos sa kanila, pero ito ay tungkol din sa self-examination o pagsusuri sa sarili. Kaya nga sabi, pagsusuri sa sarili natin, sabi nga hanggang kailan ka matutulog o tamad.
'Di ba paalala sa atin 'yan na hindi dapat natin pabayaan yung mga responsibilidad natin. Lalong-lalo na kapag Kristiyano tayo o mananampalataya tayo ng Panginoon. No, hindi dapat natin pabayaan yung mga inatang na mga responsibilidad o yung mga responsibilidad natin sa buhay natin, no? So ano yung examine natin sa sarili natin? Unang-una, masigasig ba ako na ginagawang responsibilidad ko? Masipag ba tayo na ginagawa yung responsibilidad natin? Di ba? Hindi lang to sa akin, kundi sa inyo din na nakikinig, di ba? So, ang sakit, no? Kung binabasa ko nga to nung kanina, binabasa ko to kanina, parang nasasaktan ako, tinatamaan din ako eh. Kasi about kasi pagad eh. So, pangalawa, pinagpapalibang ko ba ang mga gawain ko? No, kung pwede mo namang gawin ngayon, pero bukas na lang, hanggang tuluyan di mo na ginawa. Ayun yung procrastination. So, pangatlo, ah, napapabayaan mo na yung spiritual life mo. Di ba? Ayun yung pinakamalupit. No, yung tinatanong natin sa sarili natin, napapabayaan ko na ba yung spiritual na pamumuhay ko? Yung verse na to ay aral po sa atin. At uh, na huwag tayo magpabaya, lalong-lalo na sa mga gawain na responsibilidad na binigay po sa atin. Di ba, huwag tayo magpabaya sa mga dapat natin gawin o sa trabaho natin na binigay sa atin ni Lord. O kahit anong mga responsibilidad, di ba, na binigay sa atin. Whether sa trabaho, sa eskwelahan, di ba, sa ministry, at sa pamilya, di ba, at sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Di ba? Examine natin yung sarili natin. Masigasig ba tayo ginagawa yung responsibilidad natin? Ang galing, no? Iba yung sinasabi dito ng Bible na talagang para sa atin to lahat. So, pangalawa, yung wisdom ng mga langgam. Example ng self-sufficient at self-discipline or masigasig at disiplinado. Makikita po natin dito na yung pangalawa, self-sufficient at self-discipline or pagiging masigasig at disiplinado, makikita po natin sa binasa natin yung pagiging example uh, na masipag at disiplinado kahit na walang nakatingin sa kanya. Makikita po natin na kahit walang nakatingin sa kanila, di ba, nag-iimbak pa rin sila ng pagkain. Sa mga panahon ngayon, tayo ay umaasa sa mga particular na mga tao na gumagabay po sa atin. Di ba? Lalong-lalo na yung mga guro or estudyante ka, guro or boss mo, or kaya mga magulang mo. Pero sinasabi kasi dito na maging excellent ka, maging masipag, disiplinado, kahit na walang nagsusupervise sa'yo. So, sa ating mga Christian, the Holy Spirit is empower us to do the work and diligence sa paglilingkod sa Kanya directly. Kasi sabi, we are serving God directly. Di ba sabi nga sa Colossians 3:23, di ba? We are serving the Lord, not poor people. Di ba naglilingkod tayo sa Diyos, hindi sa tao. So yung disiplina, kung gaano ang mga langgam ay naghahanda sa panahon ng taglamig, ganun din tayo. Di ba mag-ready tayo sa mga darating na hamon at gagawin pa na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Di ba? Kailangan, ganun din, maging handa rin tayo. Di ba? Maging masipag at disiplinado tayo talaga, no, sa ating mga ginagawa. Lalo na sa panahon 2025, marami tayong goal, marami tayong inaasahan. Pero kung magiging sluggard tayo, magiging tamad tayo, hindi natin ito magagawa. Lahat tayo, guilty lahat tayo dyan sa pagiging sluggard or pagiging tamad. Minsan, nagiging tamad din tayo, di ba, sa mga ginagawa natin. Pero dapat, paalala po sa atin ng Bible na huwag tayong maging tamad. No, maging masipag tayo, lalong-lalo na sa gawain. At lalong-lalo na, malapit nang dumating ang ating Panginoong Jesus. So, pangatlo, spiritual preparation or preparation. Paghahanda sa spiritual na buhay. So, yung ant is preparation for winter. Yung ants, di ba, it's about preparation for winter. Di ba, katulad ng langgam, nagsisipag sila, ganoon din tayo, ready tayo, 'di ba? Nagsisipag sila hanggang pag dumating yung winter, 'di ba? Pag tag-ulan na, may mga bagyo na silang pagdadaanan, 'di ba? Ready sila. Ganoon din tayo, ready natin yung sarili natin, spiritual natin, disiplinado tayo. Saan tayo magiging disiplinado? Sa spiritual, unang-una, 'di ba? Sa pag-pray, sa pagbabasa ng Biblia, at pag-worship o pakikipagsalamuha sa kapwa believers o meron kang connected ka sa community, ang tawag po natin dyan life group or small group. So, para kahit na dumaan tayo sa ganitong mga panahon,
di ba, whether dumaan ka sa plenty, dumaan ka sa pagsubok, di ba palagi tayong nakahanda sa ating spiritual na pamumuhay. Di ba kaya kailangan sa panahon ngayon, di ba palagi tayong ready spiritual, di ba? Lalo na ang dami nating pagdadaanan, no? Na mga pagsubok, siguro ngayong taon o sa mga susunod pa na mga panahon, dapat ready tayo spiritual. Di ba? Pangatlo, paghahanda sa spiritual na buhay. Katulad ng mga langgam, sabi nga natin, di ba? Nire-ready nila yung sarili nila. Ano yung lesson doon? Dapat spiritually prepared din tayo. So pangapat, laziness in its consequence. O yung ang epekto ng katamaran at mga kapinsalaan nito. Ano yung epekto nito at yung mga pwedeng maging consequence nito. So lazy people, alam niya na dapat gawin pero pinagpapabukas niya. Yung tamad pala na tao, ganito po pala yan. Sabi doon, naalam mo naman dapat yung gawin pero pinagpapabukas mo pa. At iniiwasan mo yung mga responsibility. Tayo ba yung tao na iniiwasan natin yung gawain o responsibility? Sa lahat ng aspeto ng buhay, maging sa lahat ng aspeto ng buhay, magkakaroon to ng epekto sa buhay mo. Physical, spiritual, relational. Di ba lahat yan magkakaroon ng epekto sa buhay mo sa physical, spiritual, relational. Parang, di ba sabi nga yung poverty katulad ng magnanakaw, biglang darating na hindi mo alam. Kaya kailangan ready ka. So, yun, ganun din yung epekto nito sa physical, spiritual. Di ba kapag tamad ka, mag-aral ng salita ng Diyos, umatay ng mga life group, makinig ng Word of God. Di ba? O sa relational mo, di ba? Hindi mo napapabayaan mo yung work mo or sa family mo. Di ba? Babagsak. Ayun yung epekto ng katamaran. So, ayun yung pang-apat, laziness in its consequence. Panglima, diligence as part of God's character. Diba? Ang sipag ay bilang bahagi ng katangian ng Diyos. Katangian ng Diyos sa masipag. Makikita mo, di ba? After i-create ni Lord yung mundo, di ba? At yung heaven and earth, tapos nilikha niya yung mga hayop, binigyan niya ng nilikha niya yung mga puno, tapos huli tayo. At after 7 days, di ba? Rest. Di ba makikita po natin na dahil ayaw ng Lord na hindi tayo responsible. O dahil siya yung Diyos ng kasipagan, or God is a God of order. Even si Christ sa ministry niya here in earth, sabi niya, ang pagkain ko ay gawin ang nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawa. John 4:34. Diba? Di ba makikita natin pala dito na kahit si Jesus Christ, di ba, nung nandito siya sa lupa, ginawa niya yung kalooban ng Ama sa buhay niya. Di ba, ang anong gawin natin, mag-glorify pala natin si Lord kung masipag tayo. Sabihin, nag-glorify natin si Lord, nakikita sa buhay natin ang Panginoon kung nagsisipag tayo. Kasi ayaw pala ni Lord ng tamad tayo. Kaya nga ayun yung lesson dito eh. Di ba, na huwag tayong maging tamad. And diligent is part of God's character. So ano yung, may apat na practical, no, bago po tayo matapos. Unang-una, ano yung mga takeaways, ano yung takeaways natin, ano yung practical. Unang-una, self-discipline and internal motivation. So yung ability natin magtrabaho ng masipag, na walang nagsusupervise sa atin, ay expression of spiritual maturity of self-control. Sabihin, may kita po natin dito na kapag nagtatrabaho tayo, di ba, na wala naman nagsasabi sa atin na gawin natin yun, di ba, na wala naman nagsasabi sa iyo na mag-share ka ng gospel, wala naman nagsasabi sa iyo na maglinis ka sa church, wala naman nagsabi sa iyo na gawin mo tong bagay na to, katulad dito sa pag-share sa YouTube, di ba, wala naman eh. Di ba, at gawin mo yung pinapagawa sa iyo ng boss mo, di ba, dinodoblehan mo yung expectation niya, di ba? Or self-control. Ibig sabihin is expression of spiritual maturity. Yung ginagawa mo na, yung pinapagawa sa iyo ng Diyos, tapos hindi mo kailangan ng approval ng tao. That is maturity. At kakaroon ka na ngayon ng self-control sa buhay mo. So pangalawa,
spiritual preparation is essential. Napaka-importante. Di ba katulad ng ants, naglalagay sila nagpe-prepare sila ng pagkain para pagdating ng winter. Di ba katulad natin, to store up spiritual resources in season of abundance, such at times we may face challenge. Di ba kapag dumaan tayo sa challenge, nakapag-ipon tayo ng mga aral mula sa salita po ng Panginoon. Kaya importante yung araw-araw ng pangangaral, araw-araw na pakikinig ng Word of God. Dito po, lalong-lalo na, no, nagpo-provide po tayo dito ng pangangaral po ng salita ng Diyos. At try my best po, no, na sabot po ng aking makakaya, no, araw-araw po mag-share, no, hindi naman to kabigatan po sa akin, no, na mag-share ng word. Actually, masaya nga ako nag-share ng word dito sa YouTube at sa iba't ibang platform, sa Facebook, sinishare ko din sa Facebook and sa page, no, sa page at even sa TikTok, no, minsan sinishare ko din sa TikTok at sa iba't pang mga platform. So pangatlo, laziness as consequence. Failure to act now leads to difficulties at loss later. Di ba kapag hindi tayo kumilos, may consequence. Whether sa physical, spiritual, lahat yan, di ba? Maglilid to sa kahirapan o nahihirapan ka din kapag at mangyayari, di ba? You lose later. Di ba? Mahirapan ka kapag hindi ka, pag ito yung consequence ng pagiging tamad. So, pangapat, work as worship. Yung trabaho natin, di ba, consider Him as a worship. So, the Bible teach us to work as in serve directly. Di ba? At with excellence and purpose. Work as worship. Yung trabaho mo, yung mga ginagawa mo, ayan din yung pagsamba mo sa Diyos. Sabi nga ng Bible, whether you eat or whether you drink, do it all for the glory of God. Diba tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon. Panginoon, patawarin mo po kami, Panginoon, na minsan po sa buhay namin, naranasan po namin na maging tamad. At Lord, dalangin po namin, Panginoon, na bigyan mo po kami ng wisdom, Panginoon. Bigyan mo po kami ng karunungan, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na paglabanan ng aming mga kahinaan, Panginoon. Lalong-lalo na minsan nakakomit kami ng laziness, Panginoon, na tinatamad kami minsan. Panginoon, patawarin mo po kami, Panginoon. At Lord, dalangin po namin, Lord, na Ikaw po yung makita, Ikaw po yung mag-glorify. Dalangin po namin, masunod po namin, nawa, Panginoon, ang iyong kalooban sa mga buhay namin. Yung mga pinapagawa mo po ngayong taon, ay mahit po namin, magawa po namin, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na kami ay pagpalain mo, kami ay samahan mo ng presensya mo, at higit sa lahat, Panginoon, gabayan mo kami at bigyan mo kami ng karunungan, Panginoon, sa bawat araw, Panginoon, at bawat buwan at bago matapos ang taon na ito, Panginoon, naniniwala po kami, Panginoon, na Lord, nagawa po namin yung pinapagawa. Help us, Lord, give us strength, Panginoon. Give us passion, Lord God, to serve more, Panginoon. At dalangin po namin sa mga taong nakikinig po, Panginoon, Lord, kami po ay baguhin mo, kami po ay bigyan mo, Panginoon, ng wisdom, Panginoon, na magawa, Panginoon, ngayon, yung mga pinapagawa mo, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa na nakikinig at sumusubaybay sa programang ito, Panginoon. Dalangin po namin, hindi lang ito umabot sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Maraming pong salamat. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Salamat po sa pagsubaybay at sa pakikinig. At palagi po nating tatandaan, maganda pong paalala po sa atin ng Panginoon. Palagi po nating tatandaan na mahal po tayo ng Panginoon. Thank you and God bless.